what's up mga idol? So hello sa mga ka-G-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, magbibigay ako ngayon ng since malapit na mag 7.7, since malapit na mag 8.8 is marami pong sale ngayon sa online. Ngayon magbibigay ako ng top 5 Infinix smartphone na pwede nating ma-purchase under 10,000 pesos. So tara mga ka-G-Vlog, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, for today's video, yan another, naman ang ating itatakel, top 5. So this time nga is itatakel yung top 5 Infinix smartphone na pwede natin ma-purchase under 10,000 pesos. So yun, malapit na pong 8.8 sale at ang dami pong, grabe, sobrang mura ng mga smartphone sa online. At kung interested kayo, lahat po yan nandito sa ating product link. I-click nyo na lang po yung view products ito para ma-redirect kayo sa mga bagsak presyo na mga sasabihin kong smartphones. So wag na kayong mag-alala dyan. Pag clinic nyo pa tong view products natin, meron pong naghihintay na mga vouchers para sa inyo. So i-click nyo na lang yung mga ka-J-Vlog. At yun nga, hopefully itong top 5 na sabihin ko sa inyo is makatulong sa buying decision nyo pag nagde-decide kayo bumili ng Infinix smartphone. A quick reminder lang, this is my opinion. This is my top 5. Maraming magdi-disagree. Meron magdi-disagree, may mag-a-agree. Again, ito po ay just a guide. At syempre, ginawa natin itong video na to para magkaroon kayo ng voucher sa online. Dahil pag clinic nyo yung view products natin, magkakaroon po kayo ng Matic voucher at below SRP po ang makukuha yung mga smartphones. Okay! Top 5 sa listahan natin, wala na iba. Matic agad, Infinix Smart 9 mga ka-J-Vlog. So again, ito po ay, so itong top 5 ko na to, nagde-depende rin of course sa presyo and of course sa specifications. So, kinonsider ko pa rin top 5 ang Infinix Smart 9 dahil available pa rin siya dito sa ating product link. Available pa yan sa online mga J-Vlog at syempre super duper affordable siya or is budget smartphone tong Infinix Smart 9. So, ang presyo niya mga J-Vlog dito sa online, naka-promo siya ngayon for the 4GB 128, naglalaro siya sa 4,000 pesos. So, 4,000 to 3,000 pesos, depende po sa voucher nyo mga ka-J-Vlog. So, again, very affordable na Infinix Smart 9. And when it comes sa specifications ng device na to, again, this is an Android Go edition at wala ni Infinix Smart 9 ko. I don't know kung na-update siya sa Android 15, comment down below. Pero syempre, this is a last year smartphone na updated sa Android 14 Go edition with XOS 14. So, again, the Android 14 Go edition is still reliable pa naman yan. Don't worry, matagal pa rin na mamagamit sa market yan. And when it comes sa screen size na itong Infinix Smart 9, meron siyang 6.7 inches IPS LCD display with 120Hz screen refresh rate at of course, meron siyang HD plus 720p resolution. When it comes sa chipset, ito po yung very ginagamit na chipset last year, the MediaTek Helio G81 chipset with an octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. And when it comes sa GPU is Mali G52. So, marami siyang choices when it comes sa storage option. Meron tayo 64 and 128GB. 3GB 64 I think yung isa and 4GB 128 itong 4,000 plus or 3 to 4,000 pesos. Meron siyang 13 megapixel main camera and 8 megapixel front-facing camera. Pagdating sa battery, meron itong 5,000 mAh na removable battery with 10W charging rate. So, when it comes sa charging rate, again, this is the most common problem ng Infinix Smart 9 last year, the 10W charging rate na na-fix naman yan, of course, doon sa Infinix Smart 10. Pero again, the 5,000 mAh battery capacity is huge. Malaki yan, don't worry. Matagal naman din malobat ito Infinix Smart 9. And of course, yung daddy ko, ayan po ang secondary smartphone niya, Infinix Smart 9. And super duper satisfied naman siya sa performance ng Infinix Smart 9. And yun, okay na okay siya i-recommend sa mga consumers na naghanap ng sobrang murang smartphone as a secondary smartphone. Hindi lang secondary smartphone, pwede pa nga siyang primary smartphone. Dahil again, yung chipset na nilagay nila dito is hindi po mabagal yan, the MediaTek Helio G81 chipset. Number 4 sa ating listahan, wala na iba mga J-Vlog. Ito na, yung isang malupit na budget smartphone na lumabas ngayon, Infinix Smart 10. So, again, Infinix Smart 10, isa sa pinakamalupit na budget smartphone na lumabas ngayon 2025 at grabe, hataw na hataw pa rin ito ngayong smartphone na to at ang dami pong nagkukonsider purchase to dahil when it comes sa presyo niya sa online, again dito sa ating view products, nasa 4,000 pesos to 3,500 pesos po yung 4GB 128. As you can see, hindi po sila nagkakalayo ng price difference ng Infinix Smart 9. Pero again, kayo na bahala dyan kung anong pipiliin nyo. Gagawa na rin din ako ng phone comparo about dito sa dalawang smartphone na to kasi still available pa rin naman sila sa market, yung Infinix Smart 9
pero consider natin siya as a top 5 Infinix smartphone kasi syempre available pa naman siya sa market. Pero again, hindi sila nagkakalain ng presyo ng Infinix Smart 10. So sa Infinix Smart 10 mga J-Vlog, yun nga, napakamura niya lang sa online, pero bibigay ko rin sa inyo yung kanyang SRP para din naman ma-familiarize kayo kung magkano nyo siya mabibili sa mall. There's a possibility yung presyo niya sa mall or dito tayo sa online na layo. So when it comes sa 4GB 128, the SRP naglalaro sa 5,000 pesos. Diba, napakalayo. So, makakatipid kayo ng 1,000 to 1,500 pesos, depende sa voucher. Malay nyo, makuha nyo pa yung malupitang voucher natin dito sa View Products. Kaya dito lang po kayo bibili sa ating View Products dahil ito na po, binibigyan ko kayo ng guide paano makabili ng mura ng mga smartphone. Para syempre, kumbaga, malaki rin yung ma-discount ng mga consumers natin. Kasi syempre, I know maraming mga consumers ang naghanap talaga ng mga sobrang murang smartphone. Pang ano lang nila, minsan pang araw, pang trabaho nila. Kasi, to be honest mga J-Vlog, smartphone is ano na natin yan primary tool na natin lahat yan. Hindi natin kaya mabuhay ngayon ng walang smartphone. Kasi dyan na naglalaro yung ano natin, yung negosyo natin, dyan na naglalaro yung pag-aaral din natin. Minsan, di ba, dyan na naglalaro yung trabaho natin. When it comes sa screen size ng Infinix Smart 10, meron siyang 6.67 inches IPS LCD display with the resolution of HD Plus 720p, and of course, meron siyang 120Hz screen refresh rate. And in fairness, when it comes sa Infinix Smart 10 na nakita ko na improvement niya sa Infinix Smart 9 is yung needs of brightness. Medyo maganda rin yung brightness na ma-offer ng Infinix Smart 10 compare sa Infinix Smart 9. Sa OS, syempre Android 15 siya with XOS 15. Android 15 Go Edition. Sa chipset, ito yung sobrang nagugustuhan kong chipset ngayon 2025. The Unisoc T7250 chipset with an octa-core CPU. Ang clock speed is 1.8 GHz and sa GPU is Mali G57. When it comes sa gaming performance, to be honest, namangha ako sa mapo-provide ng Infinix Smart 10. Mabilis din siya and okay na okay siya for a budget gaming smartphone. Kumbaga all-rounder siya, hindi po siya mabagal na smartphone tapos mura lang. When it comes sa camera, dito rin ako namangha. Maganda rin yung camera performance sa mapo-provide ng Infinix Smart 10. So meron siyang 8 megapixel rear camera and an 8 megapixel front-facing camera. Meron siyang dual series speakers for immersive sound. Pagdating sa battery, meron siyang 5,000 mAh na removable battery with 15 watt fast charging rate. And of course, meron din siyang napagandang protection na IP64 water and dust protection. The main improvement na nakita natin sa Infinix Smart 10 compared sa Infinix Smart 9 is sa charging rate na dagdagan din. So naging fast charging na siya na 15 watts which is a good addition of course for a fast charging smartphone. At kung bakit maganda to or bakit nasa listahan ko to Infinix Smart 10, biruin mo napakamura 4,000 pesos, 3 to 4,000 pesos, meron ka ng 4GB 128, 120Hz, dual stereo speakers, large display, mukhang iPhone, siyempre, aesthetic design, large battery, outstanding camera performance for a budget smartphone, and a snappy chipset for a budget smartphone. Number 3 sa ating listahan, wala na iba kundi ang Infinix Hot 60i. So, yon, in-order ko na tong smartphone na to. Ababang nyo lang mga J-Vlog, pero number 3 sa ating listahan based sa specifications or based sa observation ko sa specifications ng smartphone na to. So, when it comes sa kanyang SRP, pwede natin siya makuha ng 4GB 256. So, again, ang pinaka-minimum na storage na pwede natin ma-avail sa Infinix Hot 60i, good news is 256 na. So, 5299 is 256, 4GB 256, and 5999 for the 8GB 256. Pero again, sa online, usapang online or dito sa ating View Products, i-click nyo tong View Products na to dahil mura dyan ng Infinix Hot 60i. So, yung Infinix Hot 60i, pwede natin siya makuha ng pangmalakasan na 5,500 pesos for the 8GB 256. Tapos, yung 4GB 256 yan, nasa 5,000 pesos. So, again, pag may voucher pa kayo, pwede nyo siya makuha ng ganyang price range mga ka-J-Vlog. Kaya asahan nyo, when it comes sa presyo niya, sa online ay mura-mura talaga. Kaya i-click nyo na lang tong View Products natin. So, si Infinix Hot 60i ay merong 6.7 inches IPS LCD display na merong resolution na HD Plus 720p na merong 120Hz screen refresh rate, and of course, naka-punch hole display siya. So, sa out of the box, Android 15 siya with XOS 15. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G81 Ultimate na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz, and sa GPU naka-Mali G52 siya. Main megapixel ng kanyang rear camera is 50 megapixels
And when it comes sa front-facing camera, naka 8 megapixel siya. Siya dual steer speakers, 5,160 mAh non-removable battery, and a whopping 45 watt fast charging rate. And syempre, equip siya ng IP64 water and dust resistant. So the main reason kung bakit number 3 sa listahan ko ang Infinix Hot 60i storage mga ka-J-Vlog, 256GB sa halagang 5K. Eh, yan yung isang pinaka-advantage ng smartphone na to. Usually kasi na-get natin when it comes sa ganitong price range sa mga ibang brands is 128GB. So, napakagandang addition. Ang 256, wala nang ibang option, wala nang ibang keme-keme, 256 na ang magiging available. Even though 4GB of RAM, siguro i-consider na natin siya as long as yung storage napakalaki. Kasi usually kasi pag sa mga 5 to 6,000 pesos ang ino-offer na rin or pinaka-the best natin pwede makuha 6GB of RAM. Pero dito sa case nito, mataas yung storage, minimum yung RAM, eh okay naman na kahit paano. Meron naman kayo option, magdagdag kayo ng few hundred of pesos, hindi 1,000, few hundred of pesos lang. 8GB 256 na kayo mga J-Vlog, mas sulit yung magiging pera nyo. Mas magiging sulit yung hard-earned money nyo. Next, yung 120Hz screen refresh rate, a good addition for its price tag of course. Yung chipset niya, the MediaTek Helio G81 Ultimate is hindi po mabagal na chipset yan ha. Gusto ko lang i-remind sa inyo, maganda rin yung chipset na yan for gaming or for a budget gaming smartphone. It can handle games. Tulad na lang, tingnan nyo doon yung GPU niya, Mali G52 MC2 katumbas ni Mali G57 MP1 na nasubukan na natin several times. And of course, the MediaTek Helio G81 Ultimate, nasubukan na rin natin yan several times. Kaya alam natin yung performance na hindi po mabagal ang chipset yan. Ang maganda rin dito sa Infinix Hot 60i, napakalaki ng battery. At sa wakas, for a 5,000 pesos price range, 45 watt fast charging. Yun yung isang napakagandang nangyari sa Infinix Hot 60i na usually nakikita natin sa mga ganitong range is 18 watts, 15 watts, bihira nga 33 watts. Pero dito again, 45 watt fast charging rate is a good addition. Tapos, ang gusto ko yung mga color option ng Infinix Hot 60i na very trendy or kumbaga fun color siya. Number 2 sa ating listahan, wala na iba, lapag na natin, Infinix Note 50 na na-review, unbox, and game test na natin itong smartphone na to. Isa to sa pinakamalupit na smartphone din na lumabas ngayon 2025. Ang ganda ng smartphone na to kasi marami siyang specifications sa usually nakikita natin sa mid-range na mamaya explain natin yan. Magkano nga muna ba to? So, ang SRP ng Infinix Note 50, there's a possibility yan yung mabili nyo sa mall, is nasa 9,000 pesos for the 8GB 256. Pero again, dito sa ating link or dito sa ating view product, syempre mas mura siya. The Infinix Note 50, ayun, pwede nyo siya makuha ng 7 to 8,000 pesos. So, napakagandang deal yan. At pag, ayun nga, may voucher kayo makukuha, sobrang ganda na makukuha yung discount, lalo na dito sa ating view products. Again, dito lang kayo bibili sa view products natin. Dahil dyan tayo bumibili ng mga units natin. Legit na legit at sobrang mura po ng mga smartphones dyan. So, the Infinix Note 50 is merong screen size sa 6.78 inches. AMOLED display. Full HD Plus 1080p resolution with 144Hz screen refresh rate. I know, hindi siya ganun ka big deal when it comes ngayon sa gaming sa ngayon 2025. Pero maganda doon, future-proof na ang Infinix Note 50 when it comes sa ganyang refresh rate na magagamit natin yan panigurado soon pag sa gaming. Pero again, when it comes sa scrolling, napaka-smooth mga J-Vlog in fairness Operating system is Android 15 with XOS 15. Sa chipset is MediaTek Helio G100 Ultimate with octa-core CPU. Ang clock speed na up to 2.0 GHz and sa GPU is Mali G57 MC2. It has a 50 megapixel main camera, dual camera system siya at meron din siyang light indicator sa likod. LED indicator sa likod. Meron siyang 13 megapixel front-facing camera. A dual steer speakers sound by JBL, dual biometrics with in-display fingerprint scanner, at pagdating sa battery, meron siyang whopping 5,200 mAh non-removable battery with 45 watt fast charging. Ito ang magandang pakinggan. Support niya po ang wireless charging na usually nakikita rin natin sa mga mid-range smartphone. Ang entry-level smartphone na nag-provide ng wireless charging capability is napakagandang deal. Big innovation for an entry-level smartphone. Ang ganda, sobra akong namangharin dito sa Infinix Note 50.
And again, hindi po cheap ang material nito dahil metallic design po ito. Metal po ang ginamit nila dito sa smartphone na to. At meron siyang IP64 or ingress protection, 64, water and dust resistant. So the main reason kung bakit number 2 sa akin ang Infinix Note 50, unang-una, wireless capability. Again, ito po ay bihira lang natin nakikita sa mga entry-level smartphone, wireless capability. At fast charging rin siya, fast wireless charging din siya. So support siya ng MagSafe. At yun, pwede siya for keypad, mga ganyan, di ba? Second, AMOLED display. The AMOLED display is very gorgeous dito sa Infinix Note 15 nung naglalaro ako dito. Yung chipset niya is hindi po mabagal yan at subok na natin yung chipset na yan, the MediaTek Helio G100 Ultimate. So, yun, asahan natin when it comes sa gaming performance yan, napoprovide naman yan ni Infinix Note 50 at nakapag game test na ako and all dito sa smartphone na to. At super duper satisfied ako sa performance ng Infinix Note 50. Syempre, yun nga, tulad ng sinabi ko, metallic design, napaganda for an entry-level segment. Usually is polycarbonate ang ino-offer nila. And yun, battery malaki at mabilis din ang kanyang charging rate. So, unang-unang ma-appreciate nyo rin dito sa Infinix Note 50, AMOLED display, tapos in-display pa siya. At ang number 1 sa ating listahan, on the way na po siya at in-order ko na, which is the Infinix Hot 60 Pro Plus. So ito po ay isa sa pinakamanipis na smartphone ngayon 2025 at kayang-kaya makipagsabayan sa nipisan sa upcoming iPhone 17 Air and the Samsung Galaxy S25e. So when it comes sa kanyang presyo, ang presyo niya is 8,999 pesos or almost 9,000 pesos for the 8GB256. Pero again, dito sa ating view products, pag link nyo tong view products natin dito, the Infinix Hot 60 Pro Plus mga ka-J-Vlog is very, very affordable lang. So, check natin. So, you can get it sa 7,000 to 8,000 pesos. Grabe, napakaganda mga ka-J-Vlog marinig na ganun lang ang price range ng Infinix Hot 60 Pro Plus. So, super duper affordable na entry-level smartphone. At i-click nyo na lang tong view products natin para ma-redirect kayo sa murang Infinix Hot 60 Pro Plus with voucher po yan. So, yung screen size niya is 6.78 inches AMOLED display. Beyond 1080p resolution siya. Ang resolution niya is 1220 resolution. So, beyond 1080p siya. So, mas maganda siya sa Full HD plus 1080p resolution. Napakataas ang nits of brightness. Napakaganda ng protection, Corning Gorilla Glass 7 eye protection at naka 144Hz screen refresh rate ito. Syempre sa OS is Android 15 with XOS 15 at sa chipset, ito po ang gustong-gusto ko matry na chipset, the MediaTek Helio G200. An octa-core CPU na merong clock speed up to 2.2 GHz and sa GPU nakamali G57. 50 megapixel main camera and a 13 megapixel front-facing camera. Dalawa biometrics niya which is face unlock at fingerprint scanner at yung fingerprint scanner niya ay in-display. Pagdating sa battery, meron siyang whopping 5,160 mAh non-removable battery with 45 watt fast charging at of course, meron siyang IP65 water and dust resistant. So, the main reason kung bakit number 1 sa listahan ko ang Infinix Hot 60 Pro Plus yung display. Napakaganda ng display. Unang-una dyan, beyond 1080p resolution, makuha nyo ng 7,000 to 8,000 pesos to napaka-solid. Premium display sa entry-level segment. Second reason, yung nipis. Sobrang nipis na itong device na to at apaganda ng color variation niya. So, meron siyang fun color parang sa mga base model ng iPhone. Siyempre, marami rin bumibili ngayon ng smartphone ng unang titignan ng aesthetic or design and aesthetic. Camera, napakaganda nung camera. Mataas naman yung specification. Battery, makunat. Dual series speakers. Fast charging pa siya at mas mataas yung kanyang protection sa mga ibang mga smartphones na nakikita natin na IP64. Ito po ay IP65 water and dust resistant. At syempre, ang isang nilalaban ng Infinix dito is yung kanyang slim design na kaya po makipagsabayan yung nipis nito sa upcoming na iPhone 17 Air. And syempre, yung chipset niya is the very new na chipset ngayon ng MediaTek when it comes sa 4G series, the MediaTek Helio G200. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating top 5 Infinix smartphone na pwede natin ma-purchase ngayong 2025 or August 2025 or ngayong 8/8. Kaya kung interested kayo sa lahat ng mga sinabi kong smartphone, ito, click nyo na lang itong view products natin para ma-redirect kayo sa bagsak presyo ng mga Infinix smartphone. Ano pang hinihintay nyo? Hanggang mura pa, hanggang may voucher pa dito sa ating view products. Mag-checkout na kayo at paniguradong magiging sulit naman po lahat ng bibili nyo smartphone when it comes sa Infinix. Napaka-solid na brand ito.
Napaka-generous when it comes sa specifications. Okay na rin yung kanilang operating system. Medyo gumaganda na rin yung UI nila. At asahan natin mga ka-J-Vlog na pang matagalan din naman ng mga Infinix smartphone. Ilang beses na ako nakapagtanong yan sa mga family members ko or friends na merong Infinix smartphone na matagal na nilang nagagamit. So again, ano pang hinihintay nyo, i-check out nyo na po yung interested unit nyo and fully. Nakatulong po itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng Infinix smartphone ngayong 886.